Batiin po natin bawat isa sa tabi, sa likod. May kapatiran na medyo matagal na hindi nakita, pero ngayon po sumasama po sila ngayon. Sana maaga matapos yung itong panahon ng pandemya, so para manumbalik po tayo sa dating fellowship na sama-sama tayong lahat, pati yung mga bata, yung mga nanay at tatay. So, pero nasa kamay ng Panginoon ang takbo ng salibutan ito, kaya kailangan po natin tuloy-tuloy yung ating katungkulan bilang isang Kristiyano. So, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo sa Panginoon. Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito. Pinakalooban niyo po kami ng isang panibagong araw. At binigyan din po kami ng malakas na katawan upang makasama po kami sa itong gawain at humaharap po kami sa inyong salita. Panginoon, alam po namin na ang buong buhay po namin ay mapuno ng pagpapala ng Panginoon, gabay at tulong mo sa aming buhay. Madalas po namin hindi pinapansin ang pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin. Sa oras na ito, tulungan niyo po kami upang makakita kami ng pakilos ng Diyos, kung gaano kadaming pagpapala ay ibinigay niyo po sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makakita din po kami ng pakilos ni Satanas, kung paano gumagawa siya ng paraan upang maligaw po kami sa itong landas ng pananampalataya. Mahihina pa po kami, Panginoon, sa inyong harapan, at nagtitiwala at umaasa po kami ng kalakasan, karunungan at kaaliwan na nanggagaling sa inyo. Kung meron pong kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutan ito, hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nawa patuloy po kaming lumakat sa itong landas ng pananampalataya hanggang dumating si Jesucristo. Kung meron pong mga dumadaan sa sakit, pakalooban niyo po sila ng malakas na katawan upang makapaglingkod po sila sa Panginoon sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Daniel chapter 3 verse 1. Daniel chapter 3 verse 1. So, babasahin ko po ito. Ang haring si Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang libultong ginto na ang taas ay 70
talumpakan at ang lapat ay 9 na talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Verse 5 and 6, na kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, palauta, alpa, sambuko, salterio, at tambol at ng ibang pang mga panuktok, kayo ay magpapatira pa at sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ng hari si Nebuchadnezzar. Sino mang hindi nagpatira pa at sumamba ay kaagad na ihahagi sa gitna ng huruno ng nagniningas na apoy. So magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay Happy Father's Day. Kaya palapakan po natin yung mga tatay. Kaya anong sinasabi ninyo sa mga tatay sa araw ng Happy Father's Day? Anong sinasabi ng kabataan? Anong sinabi nyo kanina ng umaga pagkagising? So, niyakap ninyo si tatay? Niyakap? O hindi pa? Yakapin nyo si tatay. Tapos sabihin mo, salamat. Magiging masunurin ang anak ako. Last May, Happy Mother's Day. Ngayon, Happy Father's Day. Kaya, ganun din po sa Korea, May po ay tinatawag na buwan ng pamilya. Kaya, May 5, Children's Day. May Children's Day dito? Sa amin meron, Children's Day, May 5. Holiday po yan. Kaya hinihintay ng mga bata, May 5. Dahil may regalo sa May 5. Tapos may pasyar-pasyar ng family sa iba't ibang lugar. Tapos May 8 po, May 8 ay Parents' Day. Sa amin, wala pong nanay, Mother's Day, wala pong Father's Day. Isang araw lang, Parents' Day. Kaya May 8 po ay Parents' Day. Tapos May 15, Teacher's Day. Teacher's Day. Kaya sa lahat ng school, hindi po yan holiday, pero lahat ng mga estudyante po ay nagpapakita ng respeto nila o pusong pasalamat sa mga teachers. Okay? May 22, isa pa. May 22 ay Couple's Day. Husband and wife. Okay? May 22, Couple's Day. So, pero ngayon po, unti-unti, nanghihina po yung konsepto ng ganong mga respeto o celebration para sa pamilya. Kasi May po yung pinakamagandang panahon sa season sa Korea. Hindi malamig, hindi mainit. Kaya so Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Nandito ngayon, pati sa bawat lugar. So, ngayon po, i-share ko po sa inyo tungkol sa isang story. I-share ko po sa iyo isang storya dito po sa Book of Daniel. Okay? So, kilala po nyo si Daniel. So, panganay ko, si Daniel. Wala na siya dito, nasa Korea. Tapos na daw yung quarantine, 14 days quarantine. Ngayon po, nasa Seoul Central Church po sila. Kaya, kasi gusto ko po yung pangalan Daniel. Kaya yung una kong English name ay Daniel.
Yung una kong English name ay Daniel, pero kinuha ng pangalan ko yung pangalang Daniel, kaya wala akong English name. Kasi siya ang, nasa kanya yung pangalang Daniel. So bakit yung una kong pangalan sa English name ay Daniel? Kasi po, si Daniel po, mula nung ligtas ako sa 15 years old, high school pa noon ako. Parang si Daniel po ay hero sa akin, Christian hero. Christian hero. Nung nakita ko po yung storya niya dito sa Daniel, so napakaganda po yung kanyang buhay, yung kanyang Christian, yung kanyang pananampalataya. Kaya nagtaka po ako, bata pa siya, pero bakit malaking difference sa pagitan ng kanyang puso at puso ko? Yung parehas akong ganun din, malapit din ako sa kanyang edad noon. Pero bakit malayo? Kaya gusto kong tularan yung buhay ni Daniel. Kaya ginawa kong Daniel yung English name kasi yun po yung puso ko. Gusto kong talaga tumulat sa kanya, si Daniel. Kaya si Daniel po ay alam niyo po ba kung kailan po siya dinala siya Babylonia? So Daniel chapter 1 verse 1, tingnan po natin. Daniel chapter 1 verse 1. So, nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinupkop yon. So, ito po yung nangyari sa ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim, hari ng Juda. So, hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar. So, Nebuchadnezzar. Tandaan po ninyo yung pangalan, Nebuchadnezzar. Okay? Hari ng Babylonia. At kinupkop yun. So, mag-review po tayo ng saglit yung storya ng Israel. So, saan po tayo magsimula? Yung storya ng Israel. Di ba, Abraham. Ito po yung pinaka-ninuno ng Israel, Abraham. So, alam na natin. Tapos, kailan po ba? Sino po yung pinaka-unang hari sa Israel? Sino po yung unang hari? Si Saul. Okay? Si Saul po ay pinaka-unang hari sa United Nations. Bago pa nahati sa dalawa. So, Northern Israel, Southern Judah nahati. Pero, bago po mahati po yung Israel sa dalawa, mayroon pong tatlong hari. Diba? Si Saul, tapos si David, tapos si Solomon. Ito po yung tatlong hari po ay bago mahati yung Israel. Sa panahon po ni Solomon, so grabe yung kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa kanyang mga maraming asawa. Ilan po ba yung asawa niya? 100 o 1,000? 1,000. Kaya saka yung asawa niya, hindi po yung mga Hudyo, galing sa iba't ibang bansa. Kaya dinala po nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, kaya nung matanda na po si Solomon, sumama siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya may parusa ng Diyos. Kaya yung bansang ito,
nahati sa dalawa. Northern Israel, tapos Southern Judah. Okay? Northern Israel, Southern Judah. Parang North Korea, South Korea, ganun po. Northern Israel, Southern Judah. Sa itong dalawa po, mas makulit po, mas matigas po yung ulo ng Northern Israel. Kaya, sa halos lahat ng mga hari sa Northern Israel ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Kaya, yung Northern Israel po, mauna bumaksak. Yung Northern Israel. So, kailan po? BC 722. Okay? BC 722, Northern Israel muna. So, bumaksak. Okay? Tapos, yung Southern Judah, mas okay sila, mas okay. Mga minsan lang sumusuway sa Diyos. Pero, maraming mga hari sa Southern Judah ay maganda sa harap ng Diyos. Pero, sa bandang huli, Haring Jehoiakim, kaya pag malapit na po sa itong hari, Jehoiakim, Jehoiachin, tapos yung pinakahuling hari ay Sedekiah. Okay? Sedekiah, pagdating sa bandang huli ng Southern Israel, so masama rin po, napakasama. Kaya, so BC 606 BC, dito po, bumaksak din Southern Judah. Kaya Northern Israel muna, so winasak ng Assyria. Pero Southern Judah, winasak ng Babylonia. Babylonia, sino po yung hari ng Babylonia? Nebuchadnezzar. Okay? Nebuchadnezzar. Kaya, BC 606 po, nung winasak po sila ng Babylonia, ang ginawa po ng Babylonia, so dinala po nila yung mga taga-Israel papunta sa kanilang lupain bilang bihak. Okay? Bihak, alam niyo po bihak, okay? Captivity, bihak. Kaya si Daniel ay kasama po doon sa bihak na dinala po ng Babylonia papunta sa kanilang lupain. Kaya, yung si Daniel po, hindi po siya ngayon sa Israel. Nasaan po si Daniel ngayon? Sa Babylonia ngayon, sa Babylonia. So, yun po yung background ng story po ito. Kaya, Haring Nebuchadnezzar, tapos, doon po sa Babylonia, alam niyo po ba kung ilang taon po sila, yung Israel, sa Babylonia? Doon po sa Babylonia po, nagstay po sila sa loob ng 70 years. Ito po ay napaka-importante. 70 years of captivity doon sa Babylonia. Okay? Kaya during this time, for 70 years, okay? Sa loob ng 70 years, si Daniel po dito, sa loob ng 70 years, si Daniel ay nandoon sa Babylonia. Kaya nung dinala po siya sa Babylonia, bata pa, di ba? Bata pa. Katulad po mga kabataan dito, bata pa sila. Pero after 70 years, si Daniel po ay matanda na siya. Kaya buong buhay po ni Daniel ay nandoon sa Babylonia. From hari ng Nebuchadnezzar hanggang sa hari ng Kores, okay? Cyrus, okay? Kaya yung sana po kunin niyo po yung background story po ito. Si Daniel, kaya magmula nung bata pa siya, so habang nandoon po siya sa Babylonia, so ginamit po siya ng Diyos. Kaya nasa ibang bansa, si Daniel. Verse 8. Ito po yung puso ni Daniel nung bata pa siya. Verse 8.
Unit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Ito po yung mga puso ni Daniel. Nung bata pa siya, ayaw niya dungisan yung kanyang sarili. Ayaw niya dungisan. Anong ibig sabihin? Ayaw niya makasala. Gusto niya iwanan ang kasalanan. Yun po yung pagnanais ni Daniel. Dungisan. Alam po natin dungisan, di ba? Hindi niya dungisan ang sarili. Okay? Ipinasya, decision po niya, decide. Ipinasa po niya na hindi ko durungisan ang sarili. Sa pamamagitan ng alak, sa pamamagitan ng pagkain na galing sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Mamatay ako. Okay? Yun po yung decision po ni Daniel. Bata pa siya. Ayaw ko dungisan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagkain ng salibutan. Kasi alam po ni Daniel na yung pagkain ay galing sa mga dambana ng ritual. Okay? Alam ni Daniel na yung iniinom ng hari ay galing doon sa mga hapak ng Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, ayaw ko kumain yan. Siyempre, yung pinuno ng mga eunuko, galit na galit siya. Verse 10, sinabi ng pinuno ng mga eunuko kay Daniel, ako ay natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtaka ng inyong pagkain at inumin. Nagtakta. Okay? Sorry po. Ako ay natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtakta ng inyong pagkain at inumin, na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang. Kaya't ilalagay nyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Kaya nung narinig po ng eunuko, sabi niya, takot ako, baka papatain ako ng hari. Pag nakita niya na yung mukha mo, hitsura mo ay pangit. Kasi pag ayaw mo kumain ng karne, ayaw mo kumain ng mga matatabang pagkain na galing sa hari, siyempre mapapayat ka. Pag makita ng hari na mapayat ka na, papatayin niya ako. Kaya kumain ka ng mga pagkain na ibinibigay ko. Bakit tinatanggihan mo yan? So, yung suggestion po ni Daniel, ganito po yung suggestion niya. Verse 12. Subukin mo sana ang inyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Pagkatapos, ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataan, nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa inyong makikita ay gawin mo sa inyong mga lingkod. So, ano po yung suggestion po ni Daniel? 10 days, 10 araw. So, subukin nyo po. Yung pagkain ko ay gulay lang, tubig lang. Gulay at tubig. Yung pagkain nila ay magagandang pagkain, di ba? Mga karne, di ba? Galing sa hari. Baka may lechon doon. Mga bulalo, mga baboy, mga manok, okay? Baka, okay? Maraming mga prutas. Pero yung pagkain ko, yung gulay lang gulay, tubig lang, pero after 10 days, tingnan nyo po kung anong mangyayari. Tingnan nyo. Pagkatapos, nasa iyo ang decision. Papatayin mo ako, okay na. Pagpangit hitsura namin sa tingin mo, sige, kayong bahala. After 10 days,
Ano po yung mangyari after 10 days? Verse 15, sa katapusan ng 10 araw, nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataan nagsikain ng pakain ng hari. Okay? Pakain ng hari. Okay? Yung ibang mga kabataan ay nagsikain ng pakain ng hari. Pero si Daniel sa yung kanyang kasama, Shadrach, Meshach, Abednego, yung grupo niya, anong pakain nila? Gulay lang, tubig lang. Pero sino po yung mas maganda tingnan? Si Daniel, mas magandang tingnan. Mas mataba. Anong nangyayari? Yung kilos ng Diyos, yung pakilos ng Diyos po, hindi po ayon sa ating isip. Siyempre, pag kumain ka ng mga karne, magagandang pagkain, dapat mas maganda, mas magandang hitsura, mas mataba sila. Yun po yung takbo ng isip ng tao. Yun po yung mga analysis. Yun po yung evaluation, yun po yung expectation ng mga tao. Depende sa pagkain. Pag maganda yung pagkain mo, mapapataba ka. Pag kulay lang, pagpakain mo, papayat ka. Yun po yung takbo ng isip ng tao. Pero ano dito? Ano po yung decision po ni Daniel? Ayaw ko dungisan ang sarili ko. Okay. Alam niyo po ba kung anong pagkain ng hari ngayon? Okay. Yung pagkain ng hari, okay, kahit konting kita sa trabaho, okay, yun po yung gulay yan, gulay. Kahit hindi malakas yung income, gulay po yan. Kahit, di ba kulang po yung time ng mga kabataan sa pag-aaral? Kulang, mga module. Pag inuna mo yung fellowship, sige, sasama muna ako sa fellowship. Uunahin ko muna yung fellowship. Uunahin ko muna yung Bible reading. Uunahin ko muna yung mga prayer. Siyempre, kung ganun po, magiging kulang yung time mo sa pag-aaral, sa trabaho. Gulay po yan, gulay. Gulay. Kahit kulang na kulang yung time mo sa pag-aaral, sa trabaho mo, gulay po yan. Pero, gulay ay ginagamit ng Diyos para mataba si Daniel. Gulay. Kaya, ganito po yung simula, ganito po yung puso ni Daniel nung bata pa siya. Okay? Sa loob ng 70 years, doon sa Babylonia, mga bihak, kaya walang kalayaan, so bihak ka, pero hindi po nagbago yung kanyang puso hanggang matanda siya. Kaya ngayon po, ilang story po dito sa Daniel, i-share ko po sa inyo. So, balik po tayo sa Daniel chapter 3. Pero kumain ka ng karne kung may karne ka sa bahay. Hindi po yung bawal. Baka may nag-isip, ay gulay lang kakainin ko. So, sa panahon po ni Daniel, yung mga karne, yung ibang pagkain ng hari ay galing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ayaw ni Daniel kumain yon. Pero yung karne na binibili mo sa palengke, walang problema, pwede mong kainin. So, chapter 3, verse 1, ang haring si Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang rebultong ginto.
na ang taas ay 70 talampakan. So 70 talampakan. So sa 60 cubit sa English Bible, 60 cubit, yung talampakan. Ano po yung talampakan? Talampakan. Ano po yung talampakan? Ano po? Feet. Yung paa. So yung feet. Yung siyam na pong talampakan. So siyam na po, 90, di ba? 90 feet. 90 feet. Napakataas. Tapos yung lapad ay siyam na talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Yung malaking rebulto, ginto, itinayo ni Nebuchadnezzar. Tapos yung utos po niya, verse 6. Sino mang hindi magpatira pa sa sumamba ay kaagad na ihahagi sa gitna ng huruno ng apoy. Okay? So, sino mang hindi sumamba sa gintong rebulto na itinayo ko, ihahagi sa huruno ng apoy. Huruno ng apoy. Kasi ganun po kalaki po yung kapangyarihan ni Nebuchadnezzar, Babylonia, Babylon Empire. So, Babylon Empire, sinakop niya ang buong mundo sa panahon po niya. Kaya sobrang lakas po yung kapangyarihan, sobrang taas po yung pride po niya. So, ang gintong rebulto, ako yan. Kaya lahat ng mga tao dapat magpatira pa doon sa gintong rebulto at sumamba sa akin. Magpatira pa sa akin at sumamba sa akin. Pag ayaw mo, papatayin kita. Hindi po normal na patay. Ano po? Puruno ng apoy. Ihahagis. Sino po? Si Daniel, saka yung kanyang kaibigan. Okay? So, kung ganito po yung mga utos ng Pangulo dito. Kunwari po, pag ganito po yung utos ng Pangulo Duterte, itatayo po niya isang malaking rebulto sa Tagaytay. So, magandang tingnan, di ba, sa Tagaytay. Tapos, kung sino mang ayaw sumamba sa mga rebulto na itatayo niya, okay, so, ihagis sa bulkan. Ihagis sa bulkan. Kung gano'n po yung utos ng Pangulo ng Duterte, anong gagawin po natin? So, doon po, malalaman po yung totoong puso natin. Totoong pananampalataya. Kasi pag walang problema, mahirap malaman kung totoo ba yung pananampalataya o hindi. Pero pagdating po natin sa gano'ng mga pagsubok, so doon po, malalaman po natin kung ano ba ang nasa aking puso. Puruno ng apoy. Okay? Pag-yuko sa rebulto, madali lang po yan, di ba? Madaling gawin yan. Okay? Maganito lang. Madali lang po yan. Ano po yung choice? Ay, mahalaga yung puso. Puso lang mahalaga. Kaya kahit ganitong mga simple action ng pagsamba, okay lang yan. Kasi mahalaga yung puso mo. Pag puso mo, yun ang tinitingnan ng Diyos. Naintindihan naman ng Diyos na kahit ako ay magtapatira pa sa rebulto at pagsamba sa Diyos-Diyosan, saglit lang yan. Pero yung puso ko ay hindi ganon. Pero dito po, si Daniel, saka yung kanyang kaibigan. So dito po, yung kanyang kaibigan ay pinaka-target ni Nebuchadnezzar. Chapter 3, verse 12.
May ilang mga Hudyo na inyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Shadrach, Meshach at Abednego. O hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa inyo. Sila ay hindi naglilingkod sa inyong mga Diyos ni nagsisisamba man sa rebultong ginto na inyong itinayo. So, siyempre, agad na takpuan po silang tatlo. Kasi lahat ng ibang mga... so, baka may tanong po dito, bakit walang kasama dito si Daniel? Si Daniel po ay nasa palasyo ngayon, kaya hindi po siya kasama dito. Okay. Si tatlo lang po, si Shadrach, Meshach, Abednego po, ay nakitang agad, natakpuan agad na hindi nagpapatrapa sa rebulto, hindi nagsisisamba sa rebultong ginto. Okay. Madaling napansin, madali. Kasi yung lahat ng ibang mga nandoon ay sama-sama, pare-parehong nagsisamba sa rebultong ginto. Verse 13, kaya't sa puot at galit ay pinag-utos ni Nebuchadnezzar na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach, Abednego, dinala nga nila ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Galit na galit. Verse 14, sumagot si Nebuchadnezzar, sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach, Abednego, totoo ba na kayo ay hindi naglilingkod sa aking Diyos ni nagsisisamba man sa rebultong ginto na aking itinayo? Totoo ba? Oh. So, siyempre totoo. So, bakit ayaw ng tatlong ito magsisamba sa Diyos-Diyosan? Bakit ayaw ng tatlong ito? Simple action lang. Ganito lang. Ganito. Simple action lang. Kung ganon, hindi sila papatayin ng hari. Bakit tatlong ito, ayaw nila magsisamba sa Diyos-Diyosan? Dahil alam na nila ay mali yun. Hindi pwede. Alam nila na mali yun, kaya hindi pwede gawin yan. Kahit papatayin sila, mali ay mali. Hindi po sila nakakompromise na nagsasabi, ay puso lang mahalaga, kaya simple mga action ng, kunwari lang ako magsamba sa kanila, pero alam naman ng Diyos yung puso ko. Hindi po sila nagpo-promise ng ganon, dahil mali yun. Bilang isang Kristyano, pwede ba tayo magkapagsinungaling? Pwede ba tayo magkapagsinungaling bilang isang Kristyano? Kahit simple, kahit maliit na sinungaling, maliit na kasinungalingan, pwede ba lumabas sa ating bibig? Alam ng Diyos. Alam ng ating konsensya. Sumisigaw po yung ating konsensya sa atin, mali yun, mali. Hindi pwede. Ligtas ka na. Bilang isang taong ligtas, hindi pwede makapagsinungaling. Daya, mga maliit na daya, pwede ba gawin natin yung mga pandaraya? Hindi pwede. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, okay? Daming mga rebulto dito, okay? Mga hugis ng mga tao, mga hugis ng mga dragon, maraming hugis na ginagawa ng mga tao. Hugis ng palaka, hugis ng baboy, yung blessing daw, galing doon. Hugis ng pusa, ganito. Pusa. Pag ganito po, pumapasok yung mga blessing. Hugis ng tao, mga Maria. Kahit mismo si Jesus, so hindi pwede gumawa ng hugis. Kasi wala po dito sa Bible kung anong hugis. Okay.
Tinatawag po yan, rebulto. Ang Diyos ay espiritu. Lahat ng mga sumamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Nung hindi pa natin alam kung ano ang katotohanan. Nung hindi pa natin alam kung ano ang katotohanan, so, ganun po yung ginawa po natin. Kasi hindi pa alam. Pero ngayon, alam na. Alam na natin kung ano ang tama o mali. Alam din naman ng Diyos. Kaya hindi pwede. Hindi pwede. Silang tatlo po, verse 16, ang tapang po ng kanilang sagot. Sina Shadrach, Meshach, Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Bakit hindi kailangan sagutin ka sa bagay na ito? Dahil tama yan. Tama ang ginawa namin. Tama. Tama ang ginawa namin. Tapos, verse 17 po, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa huruno na nagniningas na apoy, ay hayaan iligtas niya kami sa inyong kamay o hari. Verse 18 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba man sa dibultong ginto na inyong ipinatayo. Kung sakali man hindi. Okay. May kanta po, di ba? Kung sakali man hindi, pasalamat pa rin. Tiwala pa rin sa kalooban ng Diyos. Okay. Kung sakali man hindi. Okay. Salamat pa rin. Tiwala pa rin. Anong ibig sabihin kung sakali man hindi? Kung sakali man hindi. So, verse 17 po, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa huruno ng apoy. Makapagligtas po siya sa amin. Mayroon siyang power. So, mayroon siyang power. Yun po yung tiwala nila. Yun po yung pagkakilala nila sa Diyos. Okay? Yung aming pinaglilingkuran. Okay? Ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin. Okay? Diyos ko yan, Diyos ko. Yung aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa huruno ng apoy. So, kilala po nila yung kanilang Diyos, na pinaglilingkuran. So, meron din po sa mga awit. So, but I know who I believe and am persuaded. So, I know whom I believe. I know. Kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Kilala ko. Hindi ito religion. Religion po ba ito? Sa panahon po nila, may simba ba sa Babylonia? May church ba sa Babylonia? Wala pong church. Wala pong simbahan sa Babylonia. Ito po yung mga relation po nila sa Diyos. Relation. Linggo-linggo ba sila nag-church? Hindi po. Kaya nasa Babylonia, kaya hindi po sila nakapag-church. Ang kanilang ginawa lang ay prayer lang, prayer. So, mamaya tingnan po natin kung ano ang prayer po ni Daniel. Yung prayer lang. Tapos yung kanilang tapos yung mga kautusan ng Diyos na dinala po nila mula sa Israel, Judah, so yun po yung laging binabasa. Okay?
Bible reading, prayer, mga ganun lang yung ginawa po nila. Pero sure na po sure sila sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Okay? Ang Diyos ko, alam mo ba, ang Diyos ko may power siya. Makapagligtas po siya sa amin kung gusto niya. Kung gusto niya. Verse 18, unit, kung sakali man hindi. Anong ibig sabihin? Kahit hindi po siya magliligtas sa amin. Okay. Kahit mamamatay kami, ganun po yung meaning. Kahit mamamatay kami doon sa hururo ng apoy. Depende sa kalooban ng Diyos. Di ba, halimbawa po, malakas na katawan. So yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na makasakit tayo. Yung mga nanay, tatay dito, pag nakasakit po yung anak mo, kamusta yung anong puso mo? Makatulog ng mabuti? Pag nakita ng nanay at tatay na yung anak ay nakasakit, mga lagnat, ubo, sipon, hindi nakatulog yung anak mo, so hindi din nakakatulog yung magulang. Okay? So walang magulang na hindi nakasakit yung puso pag nakita nila yung anak nila ay nakasakit. Ganun din po yung puso ng Diyos. Hindi po niya ini-enjoy yung aking mga sakit sa katawan. Gusto din po ng Diyos na malusok po tayo. Yun po yung kalooban ng Diyos na malusok. Pero minsan, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa sakit. Hinahayaan ng Diyos na dumaan po tayo sa sakit sa katawan. Bakit po? May purpose. May layunin. Pag malayo po yung ating puso sa Diyos, minsan, hinahayaan ng Diyos na makasakit tayo para bumalik ang puso ko sa Kanya. Kagalingan, yun din po yung hinahanap ng mga tao. Sana gumaling ako, sana pagalingin mo ako, Panginoon. Pero minsan, kagalingan po, hindi po yung kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos pa-extend pa yung panahon ng sakit para manumbalig yung ating puso sa Kanya. May purpose. Kaya ang sagot po nila tatlo, kung sakali man hindi, kahit hindi ako pagalingin ng Diyos, kahit hindi kami ililigtas ng Panginoon, kahit mamamatay kami sa hururo ng apoy, kung sakali man hindi, ganun po yung meaning. Kahit mamamatay ako sa sakit, okay. Kung sakali man hindi, kung yun po ang kalooban ng Diyos, kung yun ang kalooban ng Diyos, okay, salamat pa rin. Okay? Salamat pa rin. Tatanggapin ko yan. Yun po ang meaning ng kung sakali man hindi. Dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Isa lang yung choice namin. Kahit anumang mangyari, isa lang yung choice namin. Hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Gintong Roberto. May decide na. So, naipasa na. Verse 19 po, galit na galit yung haring Nebuchadnezzar. Kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar at anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach, Abednego. Siya ay nagsalita at iniutos na painitin ang huro ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Galit na galit si hari. Di ba, siyempre yung mga kabataan, 3 bata, ay
lumaban sa hari, 3 bata. Kahit bata pa 3 ito, di ba madali lang utosan. So, magsisamba ka sa ribultong ito. Maliit lang 3 kayo. Bakit ayaw makinig sa akin? Lahat ng ibang mga makapangyarihang tao, mayamang, matalino, lahat sila ay sumusunod sa akin. Nagsisamba sila sa Diyos-Diyosan ito. Sumunod sila sa aking utos, pero 3 bata ayaw sumunod. Ayaw makinig, kaya galit na galit si Nebuchadnezzar. Parang yung pride niya bilang hari ay nasaktan. Pride. 3 bata lang ito. Bata lang itong 3, pero bakit hindi sumusunod sa akin? Yung mga kabataan dito, kahit bata pa kayo, kung meron po kayong tamang pananampalataya, okay, hindi po ganun kadaling ginagalaw ka ng ibang tao. Kasi may pananampalataya. May katotohanan sa puso. Kahit lahat ng ibang mga tao ay lumalakad sa ibang daan, pero lalakad ako sa tamang daan. Yun ang desisyon ko. Dahil tamang ito. Alam ko na ito ay tama. Kaya kahit bata pa ako, dito ako tuloy-tuloy. Kahit pagalitan ako ng magulang, pagalitan ako ng mga ibang mga matatanda, hindi nila alam yung katotohanan, kaya ganun ang ginagawa nila. Pero ako, alam ko yung tama, katotohanan, kaya dito ako tuloy-tuloy. Yun ang pananampalataya. Kaya si Nebuchadnezzar, galit na galit siya. O ito yung 3 bata, ayaw makinig sa akin. Sige, painitan 7 ulit. Higit pang 7 ulit. So, verse 20, kanyang inutusan ang ilang magigiting na mandirigma mula sa kanyang hukbo na gapusin sila Shadrach, Meshach, Abednego. Sila ihagi sa huruno ng na niningas na apoy. Verse 21, ang mga lalaking ito tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal at may ibang mga kasuotan. Sila ay inihagi sa gitna ng huruno na nagniningas na apoy. Verse 22, sapagkat ang utos ng hari ay pang madalian at ang huruno ay lupang pinainit. Pinatay ng liyap ng apoy ang mga lalaking bumuhat kina Shadrach, Meshach, Abednego. So, yung 3, yung bumuhat, yung mga hukbo, lalaking bumuhat sa kanila ay pinatay ng apoy dahil sobrang init. 7 beses. Okay? Pero yung 3 po, anong nangyari sa itong 3? Verse 24, verse 24, kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagi sa apoy? Sila ay sumagot sa hari, totoo ong hari. Di ba 3 inihagis namin sa huruno ng apoy? Verse 25, siya'y sumagot, tingnan nyo, ang nakikita ko ay 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalaka sa gitna ng apoy. Sila ay walang paso at anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Ilan po ba nakita ng hari? 4. 3 inihagis nila sa huruno ng apoy. 3, Shadrach, Meshach, Abednego. Pero ilan po ba nasa huruno ng apoy? 4. Sino po ito? Isa? Si Daniel? Hindi po si Daniel. Sino po itong isa? Si Jesus. Jesus. Okay.
So may tanong po tayo dito, kung si Jesus ay kasama doon, so bakit hinahayaan ng Diyos na inihagis po sila sa hurong apoy? May kapangyarihan siya, di ba? Si Jesus may kapangyarihan. Kaya dapat, so pinahintulot, dapat binigilan ni Jesus para hindi po sila maihagis sa hurong apoy. Pero bakit hinahayaan ng Diyos? Bakit hinayaan ng Diyos na nahihagis po sila sa hurong apoy? Puso. Puso po ay gusto ng Diyos makita. Puso. Kung sakali man hindi. Hindi kami maglilingkod sa libultong ginto. Madalas po, yung ating pananampalataya ay nangihina sa harap ng sakit, sa harap ng mga problema, sa harap ng mga tao. Madalas po yan nangyayari. Pagkasakit, nanghihina yung ating pananampalataya. Pag malakas pa, maganda. Pero pag may sakit, nanghihina. Bakit po? Bakit nanghihina yung pananampalataya sa harap ng sakit? Ano pa yung problema nangyari sa relation mo sa Diyos sa harap ng sakit? Minsan, yung ating pananampalataya nanghihina sa harap ng mga problema. Sa harap ng mga problema. Tapos may complaint, may reklamo sa puso. Bakit hindi sinasakot ng Diyos yung prayer ko? Bakit may sakit ako? Bakit ganitong problema nangyari sa akin? Bakit hinahaya ng Diyos sa akin ganitong mga bagay? May question tayo. Na mismo ang pinakamahalagang punto. Okay? Namimiss mo yung mga pinakamahalagang lesson. Yung sakit, yung mga problema, yung mga subok sa buhay, hindi po yung mga main focus. Ginagamit po ng Diyos yan. Ginagamit po ng Diyos. Yung subok sa buhay, okay, ginagamit ng Diyos para manumbalik yung ating puso sa Kanya. Okay. Verse 7:27. At ang mga tagapang-asiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon na nakita na ang apoy ay hindi nakaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Yung apoy, hindi nakaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng lalaki. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang. Ni nasunok man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy-apoy man sila. Walang amoy-apoy. Maari po ba yun? Inihagis po sila sa hurong ng apoy. Yung 7 beses higit pang init. Ang humawak sa kanila ay pinatay ng apoy. Pero silang 3 po ay walang amoy-apoy. Kahit yung buhok, isang buhok, hindi nasunok, hindi nadarang. Yung suot nila, hindi nasunok. Magandang storya po ito, di ba? Magandang storya. Pero dito lang po ba kumilos ang Diyos? Sa ating buhay, wala pong ganitong mga ibang Diyos na sinampalatayanan po natin? Ibang Diyos o the same Diyos? Parehong Diyos po yan, parehong Diyos. Ang Diyos ni Daniel ay Diyos natin. Yung Diyos po nila, nina Shadrach, Meshach, Abednego, kung sakali man hindi kami maglilingkod sa libultong ginto. Hindi kami luluhot sa suggestion ng salibutan. Hindi kami luluhot sa kaaway sa libutan.
Kahit gaano katamis yung kanilang suggestion. Kahit gaano katakot po yung kanilang mga threat. So, papatayin kita, mga ganito, mga threat ng salibutan. Hindi ako luluhod sa kanila. Christian tayo, Christian. Anak tayo ng Diyos. Sino po yung ama natin? Ang Diyos po ang ama natin. Hindi pwede tayo lumuhod sa harap ng salibutan. Hindi pwede lumuhod po tayo sa harap ng sakit, sa harap ng mga problema. Christian tayo. Anak ako ng Diyos. Kaya tingnan po natin yung ating sarili. Kung saan galing yung takot. Kung saan galing yung takot. Ano ba ang nagpapatakot sa akin? Ano ba ang nagbibigay sa akin ng takot? Awit chapter 56. Awit chapter 56 verse 1. Maawa ka sa akin, O Diyos ko, sapagkat niyuyurakan ako ng mga tao. Buong araw na pag-aaway, inaapi niya ako. Sa buong araw, niyuyurakan ako ng mga kaaway, sapagkat marami ang may kapalaluang sa akin ay lumalaban. Verse 3 po, basahin po natin, 3-1. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Kapag natatakot ako, kapag dumating sa akin yung takot, okay. Kapag dumating sa akin yung takot, maraming uri ng takot na dumarating sa atin. Baka ganito mangyari, baka ganito mangyari. Sobrang daming mga takot minsan dumarating sa atin. Kaya doon po tayo nabibigo. Doon po tayo iniiwanan yung faith natin, pananampalataya. Dahil sa takot. Dahil sa takot, iniiwanan natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Iniiwanan po natin yung ating tiwala sa Diyos. Dahil sa takot. Sabi dito, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Inilalagay ko ang tiwala. Yung tiwala ko ay sa iyo. In God I trust. In God I trust. In God. Chapter 55, one chapter before, verse 22. Iatang mo ang inyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. So, ilatang mo ang inyong pasan, yung pasan. Okay? Cast your burden on the Lord. Your burden, yung pasan. Mabigat po ba? Mabigat po ba yung pasan mo ngayon? Yes, mabigat. Lalo na sa ating panahon, COVID-19. Pabigat na pabigat yung pasan natin sa buhay. Palaki na palaki yung takot. Cast your burden on the Lord. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Verse 7.
Unang Pedro chapter 5 verse 7, pwede ba natin itong basahin? 3, 2, 1. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Kabalisahan, ito po yung pasan. Pasan. Kabalisahan, burden. Okay? Takot. Ilagak ninyo sa Kanya. Ilagak. Ilagay mo sa Kanya yung burden mo, yung pasan mo, takot mo, kabalisahan mo sa Kanya. Dahil siya ang nagmamalasakit sa iyo. Siya ang nag-aalaga sa iyo. Ito po yung faith. Ito po yung pananampalataya natin. Ang Diyos ang nagmamalasakit sa akin. Care. Care. Balik po tayo sa Daniel. Meron pa po isang mga kwento doon. Si Daniel. Chapter 3, verse 28. Chapter 3, verse 28. Kaya si Nebuchadnezzar, ano po, galit pa rin siya? Nung nakita niya na mayroon pong ika-apat na kasama nila, si Jesus. Nagalit pa rin siya? Hindi po. Dito po, bumaksak, sumuko si Nebuchadnezzar. Dahil nakita ni Nebuchadnezzar, meron pong mas makapangyarihan sa kanya. May Diyos talaga. Verse 28, nagsalita si Nebuchadnezzar na sinabi, purihin ang Diyos nina Shadrach, Meshach, Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at naligtas sa kanyang mga lingkod na naktiwala sa kanya. Okay. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa sinumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Ito po yung testimony ni Nebuchadnezzar. Ito po yung testimony po ni Nebuchadnezzar. Purihin ang Diyos nila. Okay? Buhay talaga yung Diyos nila. Hindi peke yung kanilang pananampalataya. Totoo, tunay na yung kanilang pananampalataya. Isinuko, sabi niya, isinuko ang mga katawan. Isinuko nila yung kanilang katawan. Handa po silang mamatay. Willing silang mamatay para sa Diyos nila. Hindi sila umatras sa kanilang pananampalataya sa harap ng mga takot. Purihin ang Diyos nila. Nakita nila ang totoong Diyos sa kanilang buhay. So ito po yung storya ng tatlong kaibigan ni Daniel. Tapos si Daniel po, dumaan din po sa itong ganitong pagsubok. Chapter 6. Chapter 6, verse 7 po. Chapter 6, verse 7. Chapter 6, verse 7. Basahin po. Babasahin ko po ito. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo, mga gobernador, ay nakasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagpabawal na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, ang hari ihahagis sa yungip ng mga leon. Okay? So grabe yung mga balak nila. Okay? Kasi po yung target po nila, sino po yung target nila? Si Daniel po, si Daniel. Dahil po si Daniel walang butas. Walang ibang butas. Perfecto talaga yung kanyang pamumuhay. Walang kahinaan sa kanyang trabaho sa palasyo.
mga verse 4, tingnan po natin, nang makagay sinikap ng mga pangulo at mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Unit, hindi sila nakakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pakukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pakukulang na natagpuan sa kanya. Perfecto si Daniel, walang butas. Okay? Walang dungis sa kanyang trabaho, sa kanyang mga ugali, sa kanyang mga pamumuhay. Walang kamalian, walang kulang natagpuan sa kay Daniel. Kaya, ganito po yung balak nila. Hari, gumawa ka ng isang batas. Ano po yung batas? Sa loob lang isang buwan, sino mang manalangin sa ibang Diyos, liban sa iyo, dapat sa iyo lahat manalangin. Pero sino mang manalangin sa ibang Diyos, ay ihagi sa yungip ng apoy, yungip ng leon. Kasi alam nila na si Daniel ay lagi nanalangin sa Diyos. Alam nila yon. Nakita po nila yon na nanalangin si Daniel lagi. Kaya, pag mayroon ganitong batas, agad mahuli siya. Agad mahuli siya. So, yungip ng mga leon. Puruno ng apoy. Alin po ba mas takot? Puruno ng apoy o yungip ng leon. Alin po ba mas nakakatakot? Verse 10, kaya meron na si Nebuchadnezzar, kasi nakalimutan po niya yung hindi po si Nebuchadnezzar ito, ibang hari si Darius. Okay? Darius po yung pangalan ng hari dito. Kaya si Nebuchadnezzar po, di ba, na nagpuri siya sa Diyos dahil sa tatlong kaibigan ni Daniel. Pero dito po, ibang hari na. Kaya wala po siyang idea tungkol sa Diyos, tungkol sa kanila. Okay? Kaya, hinikayat po si Hari Darius po na gumawa ng isang batas. Verse 10, chapter 6, verse 10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalakdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem, ay siya ay nakpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nanalangin. Nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Gaya ng kanyang dating ginagawa. Anong ibig sabihin? 3 beses, isang araw, lagi po siyang nanalangin. Okay? So, ilang beses po tayo nanalangin? Si Daniel po, ito po yung kaugalian po niya. 3 times a day. So, binuksan po niya yung bintana, paharap sa Jerusalem. Okay? Paharap sa Jerusalem. Kasi malayo, Babylonia, Israel, malayo. Pero, yung parang bintana lang, paharap sa Jerusalem. Tapos, doon po siya nanalangin 3 times a day, gaya ng dating ginagawa. Ito po yung kaugalian siya. Ilang beses po kayo nanalangin? Sabi sa Biblia, manalangin kayong walang patit. Yun po yung mga kalooban ng Diyos. Yung laging communication, yung prayer ay communication lagi. Bawasan po ninyo yung communication mo sa TikTok. Bawasan po ninyo ang communication mo sa ML. Bawasan po ninyo ang communication sa tao. Pahabain po ninyo yung communication mo sa Diyos. Sa Diyos. Yun po yung pinakamahalagang communication. Yung prayer. Si Daniel po, tingnan po natin, alam po ba ni Daniel na kung anong batas ay lumabas sa gobyerno? Alam niya. Alam ni Daniel kung anong batas ginawa ng Hari Darius.
Alam ni Daniel na kapag manalangin po siya muli, mahuhuli siya agad, gagapusin po siya agad, tapos ihahagis dun sa yungip ng leon. Alam ni Daniel. Alam ni Daniel yung batas. Meron na. Release na yung batas. Pero anong ginawa po ni Daniel? Isinara ba niya yung bintana para hindi siya makita? Na-close po niya yung bintana para hindi siya makita? O bukas pa rin? Pag bukas na yung bintana, kitang-kita yan, agad mahuli ka. Di ba maaari, close muna kasi may batas para hindi makita. Ay, puso naman, ang alam ng Diyos yung puso. Kahit sarado yung bintana, alam ng Diyos yung puso. Pwede, maaari. Maintindihan naman ng Diyos. Na-close ba ni Daniel yung bintana? Hindi po. Bukas. Okay na. Tingnan mo ako. Nanalangin ako sa Diyos. Hindi po siya umaatras sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Siguro siguro inisip ni Daniel po dito. So, verse 10, ano po yung prayer po niya? Nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Nagpapasalamat. Salamat pa rin. Siguro iniisip po niya, ito yung magiging huling prayer sa bahay niya. Huling prayer sa bahay niya. Huli siya, tapos ihahagis siya sa yungip ng leon. Yun po yung iniisip niya mangyayari sa kanya. Kasi may batas. Pero hindi po siya umatras doon. Nanalangin pa rin siya. Nanalangin pa rin siya. Sabi niya, baka ito yung huling prayer ko sa bahay ko. Pero okay lang. Yung prayer, hindi pwede sa bahay lamang. Pwede rin po yung prayer sa yungip ng leon. Yung prayer, kahit saan pwede. Yung prayer sa huruno, pwede rin. Diyos ni Daniel. Okay? Verse 11. Nang makagayoy na kakaisang dumating ang mga lalaking ito, ay natagpuan si Daniel na nanalangin at sumasamo sa kanyang Diyos. Siguro maraming tao naghihintay sa bahay ni Daniel. Maraming tao naghihintay sa bahay ni Daniel. Maraming camera para mahuli si Daniel. Okay. Mga recording, ay nanalangin siya. Agad natagpuan. Agad nahuli. Tapos, inihagis po siya sa yungip ng leon. Okay? Pero expected po yan, expected. Expected proseso po yan. Naisip ni Daniel po yan. Ibig sabihin, handa po siyang mamatay. Ready na, handang mamatay. Verse 22, verse 19. Nang mag-umaga na, ang hari ay bumangon at nagmamadaling pumunta sa yungip ng mga leon. Nang siya ay mapalapit sa yungip na kinaroroonan ni Daniel, siya ay sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" Okay. Ito po yung tanong ng Haring Darius. Ang Diyos mo, yung Diyos mo pinaglilingkuran mo lagi ay nakapagligtas sa iyo sa yungib ng leon.
ang Diyos mo. So verse 21. Sinabi naman ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel, itinikom ang mga bibig ng mga leon, hindi nila ako sinaktan sapagkat ako ay natakpuan walang sala sa harap niya. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasalanan. Itinikom. So, itinikom ang mga bibig ng leon. Anong meaning itinikom? So, yung bibig, di ba? Bibig ng leon. Okay? Mga shut the mouth. Shut. Okay? Shut the leon's mouth. Okay? Para hindi masaktan si Daniel. Sinong kasama doon sa yungip ng leon? Angel of God. Isinugo ng Diyos yung kanyang angel doon sa yungip ng leon. Okay. Sinat nila yung bibig ng leon. Verse 23, nang makagayoy tuwang-tuwa ang hari at ipinag-utos na kanilang iahon si Daniel mula sa yungip, kaya't iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. May tanong po ako sa mga kapatiran. So, nagtitiwala po ba kayo sa Diyos mo? Sino po yung Diyos mo? So, parang iba-iba yung Diyos natin. Parang iba-iba yung Diyos ng mga tao. Kanyang-kanyang Diyos. Okay. Kaya iba-iba yung kanilang pananampalataya dahil iba-iba yung Diyos nila. Pero, sabi sa Biblia, isa ang Diyos. Tunay na Diyos. Na buhay. So, kailangan po natin tanungin yung ating sarili. Okay? Kilala ko ba ang Diyos ko? Kilala ko ba ang Diyos na pinaglilingkuran ko? Di ba tanong po ng Haring Darius? Si Darius po, di ba, hentil po siya, hindi po siya Hudyo. Unbelievers po, unbelievers. Nebuchadnezzar, di ba si Darius, hari po ng Babylonia, unbelievers. Wala po silang idea tungkol sa Diyos. Narinig. Wala po silang idea tungkol sa Diyos. Pero paano po sila natakpuan? Paano po nila nakita ang Diyos? Sa pamamagitan ni Shadrach, Meshach, Abednego. Sa pamamagitan po ni Daniel, doon po nila nakita kung ano ang Diyos nila. Ganun din po yung mga family po natin, ganun po yung mga kapitbahay ninyo, yung family, yung mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas. Wala po silang idea. Wala po silang idea. Malayo pa sila sa kaligtasan. Nagdadasal, pero yung kanilang mga kahilingan sa Diyos ay malayo sa kalooban ng Diyos. Hindi sila humihingi ng salvation. Hindi po sila humihingi ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Yung kanilang hinihiling lang sa Panginoon lagi, yung mga malakas na katawan, yung mga maginhawang buhay, okay, para hindi kulang sa mga pangailangan. Yun lang po yung mga prayer po nila. Alam po natin na mali yung kanilang prayer. Malayo sa kalooban ng Diyos. Paano po nila matakpuan ang totoong Diyos? Sa pamamagitan po ninyo. Sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin dito. Makikita po nila kung sino ang totoong Diyos. Pag nakita po nila na hindi po tayo umaatras sa harap ng mga problema, katulad po ni Shadrach, Meshach, Abednego, kung sakalin man hindi kami maglilingkod sa rebulto, gintong rebulto na itinayo po ninyo. Doon po sa huruno ng apoy, nakita ng Haring Nebuchadnezzar na may kasama. Ganun din po yung nakikita mo ng mga tao sa paligid po natin.
Yung buhay natin sa lupang ito parang huruno ng apoy. Hindi po madali. Huruno ng apoy, huruno ng module, huruno ng Mobile Legend, huruno ng mga maraming subok, sakit, huruno ng utang. Yung buhay ng isang tao parang huruno ng maraming problema. Doon po may kasamang Diyos, may kasama natin. Pag nakita ng mga tao sa paligid po natin na meron po tayong kasama, so doon po makilala po nila ang Diyos ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay makapagligtas ba? Makapangyarihan ba na magligtas sa iyo doon sa bibig ng leon, doon sa huruno ng apoy? Kaya sa ating yung buhay po ni Daniel saka yung tatlong kaibigan po niya ay isang napakagandang example para sa ating lahat. Ang Diyos po nila ay Diyos rin po natin. Diyos rin po natin. Kaya sana po mas kilala po natin ang Diyos natin sa pamamagitan ng ating yung pamumuhayang Kristiyano. Bago matapos, Colossus chapter 1. Ito po yung prayer ni Apostol Juan. Colossus chapter 1, verse 10. Upang kayo'y lumakat ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya. Namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Lumakat ng nararapan sa Panginoon. Kaya yun din po yung pangarap ko. Yun din po yung mga yung hangarin ko. So bago humarap ako sa Diyos, habang buhay pa ako sa mundong ito, sana lumago rin ako sa pagkakilala sa Diyos. Diyos ko. Kung sino ang Diyos ko. Yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Yung Diyos na sinasampalatayanan ko. Gusto ko rin makilala po siya ng mas mabuti. So, ganun din po sana yung mga kapatiran po dito. Okay? Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng pagkaunawa at bagong puso sa pamamagitan ng mensahe na ibinibigay niyo po sa amin. Katulad po ni Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, tulungan niyo rin po kami at hawakan niyo po ang aming mahihinang pananampalataya upang makapagtagumpay rin po kami sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Maraming kapatiran po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at problema. Samahan niyo po sila at palakasin po ninyo ang kanilang puso at isipan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.